Walang magawa ang 60 taong gulang na si Tatay Noel, kundi takpan na lang ang kanyang sasakyan. Halos isang buwan kasi nila itong hindi nagagamit at nakaparada lang sa kanilang bahay. Paano ba naman kasi ang kalsada nila sa lugar? Binakbak para sa paggawa ng bagong kalsada. Additional expenses yan kasi sa timetable dapat tapos na. Kami mga senior, tataksi ka dyan bis na may sasakyan ka, di ba? Perwisyo din po sa inyo. Aside from that, yung kanal dyan, mabaho. Dapat tinatapos na yan. Bukod kay Tatay Noel, problemado rin ang 40 anyos na residenteng si Ryan. Tuwing uulan kasi ang mga lupa mula sa ginagawang kalsada napupunta sa tapat ng kanilang bahay. Maliban sa maputik, bumabara rin daw sa mga kanal. Perwisyo kasi pag tag-ulan, maputik talaga dito. Tapos ito pa, ang daanan ng tubig dito is doon talaga sa baba. Ngayon nasira yung drainage, kami ang kawawa sa baba. Kaya sana yung contractor nito, kung mapanood niya, dapat inisip nila yung priority na tapusin nila kaagad. Ilan lamang sila sa mga residente ng Interior B, Barangay Santo Tomas Proper, Baguio City na apektado ng road rehabilitation. Proyekto ito ng DPWH Baguio City District Engineering Office. Base sa Project Billboard, March 10 sinimula ng proyekto at dapat tapos na ito noong nakaraang linggo. Pero sa pagbisita ng news team, 2 tao lamang ang naabutang nagtatrabaho. Isang dahilan na nakikita ng mga residente kung bakit matagal matapos ang proyekto. Marami ring nagrereklamong mga residente rito dahil matagal na ito eh. Supposedly dapat May 21 yung finish of contract nila. Inaksyonan naman ito ng barangay pero base sa pakikipag-usap nila sa kontraktor ng proyekto, mukhang hindi pa ngayong Mayo ito matatapos. Dahil hindi nila na-accomplish yung tamang due yung trabaho, kaya nag-ask sila ng extension for them to accomplish the remaining na gagawin doon sa kalsada, sa rehabilitation ng kalsada. Ang nasabing proyekto ay mayroong haba na humigit kumulang 400 metro at nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Pangako naman ng kontraktor sa barangay na tapos na ito pagsapit ng ika-15 ng Hunyo. Vanessa Bugtong, RNG News.